Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the blessings you give. Thank you, Lord, for the love that you share. Thank you, Lord, for this wonderful life. O, tingnan nyo na, nagkwento na. Napakasimple lang ng tanong. Pag-uumpisa ka na umiyak, pag-uumpisa ka na magkwento, magreklamo. Lahat tayo ay nasaktan. And nobody is exempted from being hurt. Amen? Kamukha po ng kwento ng magkaibigan. Sila po ay nag-hiking, umakyat sa bundok. Pero habang sila ay naglalakad, kasawayang palad po, tinuklaw ng ahas yung isa sa mga kaibigan. Tinuklaw po kinagat sa puwet. Ito naman po isang kaibigan, nagpapanik, nag-aalala. Sabi po nung natuklaw na kaibigan, tumawag ka ng doktor. Pain is built in our bodies. It is given. But suffering is always a choice. Pag nagka-cancer ka, masakit yan. Pero ano ang pagdurusa? Yung may sakit ka na, may cancer ka na, nagre-reklamo ka pa, nagse-self-pity ka, tinatanong mo sa Diyos, Lord, bakit ako? That is suffering. Yan ang pagdurusa. Wala kang magagawa. Pag wala kang pera, magugutom ka, sasakitan tiyan mo, yan ang sakit. That is pain. Pero ano ang pagdurusa? Yung may pera ka na, hindi ka pa masaya. Amen? Yung may pera ka na, naiinggit ka pa sa iba. Mga kapatid, kung iniwang ka man ng asawa mo, o niloko ka man ng minamahal mo, hindi ka naman kailangan magdusa. Kasalanan niya yon. Pero pag sinasabi mo, ano kayang ginawa kong mali? Ano kayang kasalanan ko sa kanya? Bakit kaya ako pinagtaksilan? Bakit ako iniwan? You are suffering. There is no pain in betrayal. Only suffering. Kung iniwan ka, bayaan mo siya. Amen? Kung ayaw ka niya, edi ayaw mo din sa kanya. Amen? Huwag mong pagsisiksikan ang sarili mo sa mga taong ayaw sa'yo. Amen? O, gising na kayo. It is good to ask, am I experiencing pain or am I experiencing suffering? Ako ba ay nasasaktan o ako ba ay nagdurusa? Madali lang po hilumin, pagalingin ang sakit. Meron na tayong mga hospital, magagaling ating mga doktor, meron tayong mga gamot. Pero hindi magagamot ng gamot ang lahat. Amen? Medicine cannot heal your suffering. Remember that. Wala kang gamot para sa galit. Walang gamot para sa takot. Walang gamot para sa lungkot. Dahil yung mga nararamdaman mo, kahit na sabihin mo ginawa ng ibang tao sa iyo, hindi mo mararanasan yan kung hindi mo hahayaan na maramdaman ang mga bagay na yan.
Jesus also experienced pain because He was human. Tao si Jesus, kaya siya'y nasaktan. Kamukha niyo nagutom ang Diyos, kaya nga nakikikain siya. Kamukha natin nauhaw ang Diyos, kaya nga kung maalala niyo ang kwento doon kay San Juan, humingi siya ng inumin dito sa babae, sa balon. Inantok ang ating Panginoon, kaya naman po siya ay natulog doon sa bangka. Huwag niyo po akong tutulugan. Tignan niyo po ang inyong mga katabi. Buhay pa yan. Nahirapan si Jesus nung bago siya ipako sa krus. Di po ba nagdasal siya? At ano po ang sabi ng Ebanghelyo? Pinagpapawisan siya ng dugo. Mga kapatid, ang ating Panginoon kamukha natin nasaktan. And what does it mean to be human? It means to experience pain. Pag wala ka ng nararamdaman na sakit, matakot ka na. Dahil anong ibig sabihin? Patay ka na. Amen? Kaya nga po, alam nyo, yung mga ibang may cancer, agad namamatay. Bakit? Minsan hindi man nila nararamdaman na meron pala silang sakit. Pag may naramdaman kang sakit, pasalamat ka sa Panginoon. Ang ating Panginoon ay Diyos. Paano? Hindi niya hinayaan na ang kanyang sakit ay maging pagdurusa. Bakit nakalakad sa ibabaw ng tubig si Jesus? Walang takot sa kanyang puso. Amen? Bakit si San Pedro lumubog? Dahil daw nung nakita niya malakas ang hangin, bigla siyang kinabahan. Wala pong galit kay Jesus nung siya'y nakapako sa krus. Kaya naman siya'y nakapagpatawad. That was the first word for the last 7 words on the cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Hindi po na-depress si Jesus. Dahil palagi siyang nagdarasal, nananalangin sa kanyang Ama. At di ba, nung nagpakita ang ating Panginoon, the divine mercy, forgiving His disciples. Paano niya nagawa yon? Wala siyang sakit ng loob. Opo, mga kapatid, tayo po ay hindi naman Diyos. Amen? Pero baka makalimutan niyo, papunta tayo doon. That is the process of our life. We are slowly, God wants us to be like Him. And that is holiness. What is holiness? It is to embrace pain without suffering. What is holiness? It is not the absence of pain, but it is the presence of God. Ulitin nyo nga po yun, presence of God. Di po ba, pag nararamdaman mo, kasama mo ang Diyos, kahit na gaano kabigat, kahirap ng buhay, kakayanin mo. Amen? But, if you are in pain or in suffering, this is my challenge to you. Heal quickly. Uulitin ko po, ha? Heal quickly. Kayo nga po, heal quickly. Bilisan mo sanang magpagaling. Bakit? Dahil pag ikaw ay nasasaktan, sigurado kang makakasakit sa iba. Amen?
Meron pong kwento, 4 na misis, nagkwekwentuhan sila. Tinatanong nila, anong ginagawa niyo pag galit kayo sa inyong mga mister? Sabi po ng isang misis, ako, pag mainit ang ulo ko sa aking mister, sinisigawan ko siya, minumura ko siya. Sabi po ng pangalawang misis, ako, pag nagigigil ako sa mister ko, sinusuntok ko siya, sinasampal ko siya. Ito pong pangatlong misis, sabi niya, ako, pag galit ako sa mister ko, pinapatulog ko sa sala. Hindi ko pinapapasok sa kwarto. Ito pong pang-4, sabi niya, ako, pag galit ako sa mister ko, naglilinis ako ng banyo. Nagtataka po itong 3 misis. Paano ka nakakaganti sa mister mo sa paglilinis ng banyo? Ang ginagamit kong panglinis, toothbrush niya. Mga kapatid, remember this very beautiful quote, that if you don't heal from what hurt you, you will bleed on those who did not cut you. Pag hindi ka nagpagaling sa sakit, kung saan ka nasaktan, baka dumugo ka at saktan mo din ang mga hindi naman nakasakit sa iyo. Yes, many times, our hurt and pain sometimes come from other people. Pero tandaan din po natin, mag-ingat kayo, that many times in our lives, we hurt ourselves. Amen? Hindi lang naman ang ibang taong nakakasakit sa'yo. Madalas, bakit ka nasasaktan? Bakit ka nagdurusa? Kasalanan mo yan. Amen? Sabihan mo ang katabi mo, aminin. Aminin. Sinong nakakasakit sa'yo kung hindi ang sarili mo? And that is the question next. How do we hurt ourselves many times? We hurt ourselves by overthinking. Yan. Dahil palagi mo na lang iniisip. Sabi po nila, ang isip ng tao, ang utak ng tao, ang pinaka-sophisticado, complex na makina na computer sa buong mundo. Pero nung ginagawa mo, paano mo ginagamit ang isip mo? We use it wrongly. We mismanage our mind. Dahil hindi mo alam gamitin ang iyong utak, ang iyong isip, kaya naman nagdurusa ka. Hindi naman lahat po ng naiisip nyo dapat pinaniniwalaan nyo. Amen? Tandaan nyo po ito, understand this. You cannot feel what you did not think. Everything that you feel, it is because you have thought of it. Bakit ganyan ang iyong nararamdaman? Dahil yan ang palagi mong pinag-iisipan. Amen? Don't wait for your heart to be happy so that you can think of happy things. Try to do the opposite. Think positively, think joyfully, and you will experience joy, happiness, and peace in your life. Huwag niyo pong hahayaan na mag-isip ang iyong utak. Mahihilo kayo, sasakit ang ulo niyo, kawawa kayo. Amen? Bigyan ko po kayo ng isang kwento. Na po minsan, merong isang konduktor sa EDSA, sa Maynila.
Siya po naniningil, kumukuha ng bayad ng lahat ng mga sumasakay, ng mga pasahero sa bus. Napakatagal na po nagtatrabaho ng konduktor. Pero nung minsan, meron pong isang malaking lalaki, mataba, malaki ang katawan, brusko, sumakay po sa bus. Sinisingil po ng konduktor, pero sinigawan siya. Sabi, "Totoy ba to? Hindi magbabayad." Natakot po yung konduktor. Umupo po. Hindi po na siningil nitong konduktor, pero alam niya po yung konduktor, galit na galit. Ayaw lang niyang komprontahin, ayaw lang niyang kausapin. Itong si Totoy Bato, sabi niya, "Sino ba tong Totoy Batong ito? Ang tagal ko ng konduktor. Ngayon pa lang ako nakita ng tao na pinepwersa niya sarili niya. Kala niya makakalibre siya." Pero tinitignan po niya si Totoy Batong, laki po ng katawan. Baka kung kausapin niya, susuntokin siya. So natakot siya. Alam niya po kung anong ginawa ng konduktor? Sabi niya, "Humanda ka. Magpapalaki ako ng katawan." Sabi niya. So araw-araw, ito pong konduktor nag-gym. Araw-araw, itong konduktor po kumain. Habang nag-gym po siya, no? Binubuhat po niya mga weights. Sabi niya, "Patay ka sa akin, Totoy Bato. Walang yaka. Pag nakita kita muli, pag lumaki katawan ko, susutokin kita." Sabi niya. Mga susunod na araw, sumasakay po si Totoy Bato doon sa bus. Pagsisingilin na po siya ng konduktor, sasabi, "Totoy Bato, di magbabayad." Kaya naman po, sabi niya, "Humanda ka." Alam niyo po susunod na ginawa nitong konduktor? Nagpaturo po siya ng karate. Nag-aral po siya, no? Pati judo, sabi niya, "Humanda ka sa akin, Totoy Bato. Pag nagkita tayo, patay ka sa akin, tutumba kita." For 3 months, nagpalaki ng katawan, nag-gym, nag-iensayo, araw-araw sa isip niya, sabi niya, "Ganitong gagawin ko sa kanya. Kakaratihin ko, itchap-chap ko yung leg niya, no? Tutumba ko siya, susuntukin ko siya, makikita niya sa akin. No? Ang yabang nitong Totoy Batong ito," sabi niya. At dumating yung araw, sobrang laki na din po ng kanyang katawan. Very confident siya. Nag-aral po siya ng karate, ng judo. Nung sumakay si Totoy Bato, ayan na. Patay ka sa akin. "Ito ang araw. Tutumba kita, Totoy Bato. Humanda ka." Pagsakay po, lumapit po si konduktor kay Totoy Bato. At kamukha ng dati, sabi po ni Totoy Bato, "Ano? Totoy Bato? Hindi magbabayad." Sabi po ni konduktor, "Bakit hindi magbabayad si Totoy Bato? Sabihin mo sa akin." Ito po si Totoy Bato sumagot, Kasi kapatid ko yung may-ari ng bus. Sabi niya sa akin, pag sumasakay ako, wag daw ako magbabayad." Ganun ba? Sabi po ng konduktor, "O sige po, umupo na kayo." Bumalik sa upuan itong konduktor at iniisip niya, ano ba ang ginawa ko sa buhay ko? 3 buwan, galit na galit siya, ang sama-sama ng loob niya, nagpakapagod siya, nagpakalaki siya ng katawan. Para saan? Wala naman palang problema. Amen? Sinong gumawa ng problema? Si Totoy Bato o yung konduktor? Baka naman ganyan ka rin. Amen? Baka gumagawa ka ng sariling problema mo. Hindi ka lang nabati ng iyong kasister. Hindi ka lang nangitian, sasabihin mo, galit siya sa akin. Hindi po ba? Hindi ka lang nasama sa outing, sasabihin mo, hindi ako gusto ni Father. Baka ikaw ang gumagawa ng sarili mong problema. Be careful with what your mind thinks.
Ano po ang sabi ng Proverbs 23 verse 7? Listen to this. As a man thinks in his heart, so he is. Kung anong naiisip mo, nauunawaan ng puso mo, ikaw iyon. Kaya ibig sabihin, pag iniisip mo na kawawa ka, anong mararamdaman mo? Kawawa ka. Kung iniisip mo, pobre ka, mahirap ka, yayaman ka ba? Hindi. May nag-text po sa akin. Anong sabi niya? Father, wala na po talaga akong magagawa. Hindi ko na po mababayaran ang mga utang ko. Ano po kayang magandang gawin? Hindi po ako sumagot. Kasi kahit anong sabihin ko sa kanya, dahil yun ang paniniwala niya, di po ba? Ano yung unang text niya? Wala nang magagawa. Kahit na isang litanya ng mga magagawa ang i-text ko sa kanya, papaniwalaan ba niya? Hindi. Dahil yun na ang tinanim niya sa isip niya. Amen? May isa pa pong nag-message sa akin, sabi, Father, wala na pong kwenta ang buhay ko. Sa tingin niyo po ba, aasenso pa siya? Hindi na. Dahil yun ay ang kanyang paniniwala. Kaya di po ba ang ating Panginoon, pag siya'y nagpapagaling, pag siya'y sumasagot ng mga hiling, ano sinasabi niya? Ano ang gusto mong gawin ko para sa inyo? Nag-uumpisa sa iyo, sa iyong pag-iisip. Saint Paul would tell us, Romans chapter 12 verse 2, sabi niya, but be renewed by the transformation of your mind. Ang pagbabago ng iyong buhay nag-uumpisa sa iyong pag-iisip. Kaya nandito po tayo. Binabago natin ang ating buhay, nag-uumpisa sa ating pag-iisip. Amen? You change the way you think. You change the way you live. Start healing your mind, and everything will follow. Sabi din po ni San Pablo, napakaganda, Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on heavenly things. Kaya nga, yung mga problema mong yan, hayaan mo muna. San dapat nakatuon ang ating isip kung hindi sa langit? I want you to remember this. Memorize this, my dear friends. What you perceive, you receive. Pakiulit nga po. What you perceive, you receive. Kung nakafocus ka sa impyerno, magiging langit ba ang buhay mo? Hindi. Amen? Kung palagi na lang problema ang naiisip mo, magiging payapa ka ba? Hindi. Kaya nga pag po kayo ay dumadaan sa pagsubok, please look at the image of the divine mercy. Set your eyes on Jesus and your life will change. What hurts you is your mind. But what can heal you is your mind also. The healing starts with your mind. Pero allow me to give you 4 more steps, 4 po na proseso para gumaling ang ating isip at puso. Ano po? Ang spelling po ay pill. Spell po, pill, yung gamot. 4 po. P-I-L-L. This is the acronym. Remember this. The first step to heal your mind and your heart, letter P, is prayer. Ulitin nyo nga po, prayer.
Pope Francis has declared 2024 as a year of prayer and preparation for the Jubilee 2025. Remember that prayer should be your first weapon. Amen? It should never be your last resort. The more that you pray, the more that you think like God, the more that you pray, the more that you will have the heart of God. Para po sa akin, ito ang aking definition, kahulugan ng pagdarasal. Para saan ang pagdarasal? Bakit tayo nagdarasal? Remember this, that prayer is an exchange of hearts with God. Ang ganda po, no? Pag ikaw ay nagdarasal, nakikipagpalitan ka ng puso sa Diyos. Prayer is an exchange of minds with God. To have the mind of God when you pray. Amen? And we know that there is great power in praying. At ako po, patotoo ako sa lakas kapangyarihan ng dasal. To tell you honestly, share ko po sa inyo. Nung nag-aaral po ko sa pagkapari, mahirap lang po kami. Wala po nagpaaral po sa akin sa pagpapari. Wala po akong benefactor, wala po akong donor. Sariling sikap lang po ang aking mga magulang. Pero hindi po nila sinasabi sa akin dahil wala pong tumutulong sa aking pag-aaral na nagkabaon-baong po kami sa utang. That is one reason po bakit lumabas muna ako sa seminaryo. Nagtrabaho po ako sa Maynila. Ang gusto ko pong tumulong na makabawas sa utang namin. Ang hindi po sinasabi ng aking nanay, isa sa mga pinakamalaking utang namin noon ay kuryente ng bahay. Umabot na po ng higit na 70,000 yung aming kuryente. Dahil nahihirapan po, nadidepress na rin ang aking nanay, sinabi niya sa akin, yung aking pong sweldo sa trabaho, it was not enough para po makatulong, makabawas man doon sa aming utang. Alam niyo po kung anong ginawa ko? Araw-araw, habang ako po ay papasok sa trabaho, nagdadasal po ako ng rosaryo. Meron po akong daladalang rosaryo. Sa aking bulsa, sasakay po ako sa MRT, sa tren, nagdadasal po ako. Pagkatapos po ng trabaho, pauwi po ako sa boarding house, nagdadasal po ako ng rosaryo, isa lang po ang aking intention. Sabi ko, Lord, sana makabayad kami ng utang. Yun lang po. Lord, sana makabayad kami ng utang. Mapuputulan po kami dapat ng kuryente second week of February. Naalala ko po. Before po ng feast ng Lourdes. Tumawag po yung nanay ko. Nandun ako sa boarding house, umiiyak. Kala ko po naputulan na kami ng kuryente. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Tapos habang nanginginig na boses ang aking ina, sabi niya, nanalo tayo ng loto. 5-digit lang po, ha? 5-digit lang po. Hindi po 6-digit. Baka akalain niyo po milyonaryo kami. Huwag na rin po kayong humingi ng balato. Ubus na po eh. Pero alam niyo po kung magkano yung pinanalo namin sa loto? It was 70,000 pesos. It was enough to pay the debt. Kaya hanggang ngayon, nagsisisi po ako. Sana pala ang dasal ko, Lord,
sana naging milyonaryo kami. Pero anong dasal ko? Ang makabayad ng utang. Anong binigay ni Lord? Makabayad ng utang. So be careful with what you asked. Because Jesus said, ask and you shall receive. What do you pray for? Allow me to give you a better prayer. Instead of praying for money, instead of praying for the car, instead of praying for the house, instead of praying na, Lord, gumaling ako, Lord, sana ganito, ganito, ganyan. Be like King David. Be like King David. Asking the Lord for wisdom. Alam niyo po, nung hiningi ni Haring David ang magkaroon ng karunungan, ano daw pong naranasan niya? Sumunod ang kayamanan. Natalo niya ang kanyang mga kalaban. Nagkaroon po siya ng mahabang buhay. Pray for wisdom of mind, and everything will be given to you. Amen? Letter I. Second letter, P. Ano po yung P? Prayer. Letter I, inhale. Ano po letter I? Inhale. Ibig sabihin, huminga ka. Pag napapagod ka na sa buhay, pag may sakit ka, pag namumroblema ka, pag naliligaw ka, nalilito ka, sumusuko ka na, paano ka magpapahinga? Huminga ka, inhale. Try nga po natin. Inhale, exhale. Isa pa po. Inhale, exhale. Isa pa po. Inhale, hold. Exhale. Sige po. Sabi po ng mga doktor, isa sa ugat ng sakit ng tao, hindi tayo marunong huminga ng mabuti. Pansinin niyo po pag kayo'y natatakot, di ba? Ang bilis po ng inyong paghinga. Pag kinakabahan ka, di po ba ganyan yung paghinga nyo? Pag nanginginig ka, very fast, very shallow. Pero pag nanginginig ka, pag nangangamba ka, pag natatakot ka, relax. Just inhale, exhale, labas mo ano man naiisip mo, labas mo lahat ng iyong mga takot, pangamba. Bakit po napakahalaga ng inhale? It is also a prayer. You inhale, remember that the Holy Spirit is the wind. Nung dumating po ang Banal na Espiritu, di ba? Anong naramdaman nila? Malakas na hangin. Dumarating. Remember that story of Elijah. Sinabi po sa kanya ng Diyos, pumunta ka doon sa bundok. Dumating daw po ang lindol, wala doon ang Diyos. Dumating daw po ang kidlat, wala doon ang Diyos. Dumating daw po ang malakas na hangin, wala po doon ang Diyos. Pero sa tahimik na ihip ng hangin, nandun ang Diyos. So if you want to heal your mind, to remove the negativities, start by inhaling, praying, come, Holy Spirit. Try nga po natin. Inhale, come, Holy Spirit. Exhale, labas mo lahat ng negatibong naiisip mo. Dalawa na po yun. Letter P, prayer. Letter I, inhale. Number 3, letter L, let go. Let go.
Sabihan mo nga katabi mo, let go ka na. Move on ka na. Alam niyo po bakit ba nagdudusa kayo? Kasi nabubuhay pa rin kayo sa nakalipas. Amen? Past is past. Wala ka nang magagawa sa nakalipas. Anong magagawa mo yung ngayon? At kung pag-iigian mo, pagpaplanuhan mo sa kinabukasan, mas bubuti ang buhay mo. How can you let go? You cleanse your heart from the past. Meron po akong kakilala, nagtutour daw po sila sa ibang bansa. Napansin po niya, yung kanyang mga kasama po, mayayaman. Ang gaganda daw po ng bag, LV. Ano pong LV? Lumang bag. Ay! LV, Louis Vuitton, Gucci, Prada. Pero pag sila daw po ay nagbre-breakfast, yung mga Pilipino nagtitipid, ayaw po gumastos sa Europe, sa abroad. Pag nakakakita po ng itlog, kinukuhang itlog, nilalagay dun sa bag. Noong po minsan, habang umaandar po ang bus, biglang nag-sudden stop, nahulog ang mga bag, gumulong ang mga itlog. Anong mangyayari sa pagkain? Sa itlog? Doon sa mga sinasharon nyo. Alam nyo, Sharon? Yung pag nakikikain kayo, nakikipag-birthday kayo, wala man kayong dalang regalo, pero may dala kayong supot. Nagsupot ka ng lechon. Nagsupot ka ng pansit. Nagsupot ka ng adobo, ng menudo. Nilagay mo sa bag. Nakalimutan mo ng 1 linggo. Nung naalala mo, binuksan mo yung bag. Ano nang itsura? May bula. Kakainin mo pa ba? Kahit na painit mo, kahit na lutuin mo, subukan mong kainin, 1 linggo na. Ano mangyayari sa iyo? Sasakit tiyan mo. Pero hindi po ba, napakarami sa atin ganyan ang ginagawa sa puso natin. Your heart is one of the most expensive organ of your body. Amen? Ang mahal kaya ng nagpapa-heart transplant? Pero nung ginagawa mo sa puso mo, you store all of your anger, all of your resentment, sakit ng loob. Ang tagal-tagal na. 10 taon na. Hanggang ngayon, hindi mo pa makalimutan. Kung ngayong 1 linggo, panis na yan, maasim na yan, paano pa kaya yung 10 taon na kinikimkim mo, binabalikan mo, nilalason mo ang buhay mo. Amen? You let go by cleansing your heart from your anger, from your resentment, from the past. Forgive. Sabihan mo nga, katabi mo, forgive. Remember that the first word of the divine mercy, when He appeared again to His disciples, peace be with you. At sabi niya, as I forgive you, forgive the sins of others. Anong ibig sabihin ng forgiveness? Hindi naman yung wag mong kalimutan, pero iwan mo sa Diyos. That is forgiveness. Lord, kayo na pong bahala. Gusto ko maging payapa.
gagaling ang iyong isip, ang iyong puso, kung bibitaw ka, kung lilinisin mong puso mo sa nakalipas, kung magpapatawad ka. Letter L, let go. Last na lang po, letter L. Lift your hurts to God. Ulitin nyo nga po, lift your hurts to God. Alam niyo po mga agila, minsan, ang kaaway nila, mga ahas. Pero nananalong agila, bakit? Lumilipad ng mataas. Hinihilo yung pong ahas. Kung nakipag-away po ang agila sa lupa, sino pong mananalo? Yung ahas, yung agila, yung ahas. Pero bakit lumilipad ang agila sa langit? Yun ang teritoryo niya. Yun ang kanyang battleground. So when you have a problem, when your mind hurts, when your heart hurts, when you experience problems, lift all of your worries to God. Amen? There is this very beautiful story of Padre Pio. Nung minsan daw po merong isang sundalo. Hindi daw po naniniwala kay Padre Pio. Pero sumama po siya sa kanya mga kaibigan. They're going to visit Padre Pio. Pinagdududahan po si Padre Pio nitong sundalo, sabi, yung paring yan, pinagkakakitahan lang. Yung mga deboto, yung mga pumupunta sa kanya, di ako naniniwala dyan. Nagpapalabas lang yan. Noon daw po, nakita nila si Padre Pio. Ito po sundalo, sabi niya, Padre Pio, show us your wounds. Pakita mo mga sugat mo, kung totoo mga yan. Alam niyo po kung ano sagot ni Padre Pio? I will show you my wounds, but show your wounds first. Ito pong sundalo na konsensya. Lumapit kay Padre Pio, nag-confess. At doon po niya binuksan ang puso niya, ang dami-dami po niyang kasalanan. Sundalo siya, pero nung gera, iniwan po niya mga kaibigan niya. Inabandon niya. That was the hurt, that was the wound that he was hiding. At nung binuksan niya yung kanyang sugat kay Padre Pio, doon lang po siya nagkaroon ng kapayapaan. Mga kapatid, hindi mo naman kailangan itago yung iyong problema, yung iyong pagdurusa, yung iyong mahirap na pinagdadaanan. Buksan mo sa Diyos. Lift it to God, and God will help you. Amen? 4 steps to heal your mind and your heart. Take your pill every day. Huwag niyo pong kakalimutan. Letter P, pray. Letter I, inhale. Letter L, let go. Letter L, lift your hurts to God. Tapos na po ang oras ko. Sinisinyalan na ako. Pero bago po ako mag-exit, isa na lang dasal ang ituturo ko sa inyo. Memorize this beautiful prayer so that you can be strong, you can continue your healing process. Say, Lord, give me a heart that forgets the worst. Give me a mind that forgets the bad. Give me a soul that always trusts in you. Nakuha niyo po? Lord, give me a heart
that forgets the worst. Give me a mind that forgets the bad. And give me a soul that always trusts you. Jesus, King of Mercy, we trust in you. Maraming salamat po sa inyong lahat.